Balik tayo sa magandang morning sa oras nating 7:30. Pag-usapan natin kung ano ba ang mga dapat nating tandaan para maging tayong successful sa ating mga finances, partner. Kasi dito nakalipas na holiday season, naubos ang budget natin. Ubos. Oo. Baon pa tayo sa utang sa credit card. Yun lang, oo. Siyempre maraming napapaisip ngayon, di ba? Ako ba ay may pinatutunguhan sa aking career? Di ba? Dahil parang hindi ko naman nababayaran ang aking credit card sa aking sweldo. Hindi sapat ang aking sweldo. Ang lakas ng loob na gamitin ang card. Pero pag naniningil na at tinignan na ang bill, ayun na, medyo nasashock na. Oo. Dahil dyan, may mga nakakaisip kung gusto ba nila na pumasok sa pagnanegosyo. Pero like what we're saying, partner, yan naman hindi rin para sa lahat di ba? So anong maganda para sa'yo? Yan, makakausap natin si Mr. Armand Benko, isa pong financial literacy advisor. Mr. Armand, magandang morning po. Magandang morning, sir. Magandang morning and Happy New Year pa rin sa lahat ng nakapakinig, Julius and Zen. Ang ganda ng boses, sir. Pag-umaga lang, pag-umaga. Parang Brother Jude. Oo nga. Dr. Love. May kakompetensya na si Dr. Love. Anyway, sir, ayan, ano bang dapat nating tandaan para ma-manage natin ang husto ang ating finances? Ilan po ba yung percentage ng sweldo natin ang pwede nating gamitin at dapat nating itago? Sa totoo lang, ang unang-una dapat tignan sa kaperahan, wala siyang emosyon. Meaning masayang-masaya tayo, hindi naman siya dodoble. Mag-alboroto tayo, magalit tayo, magsungit tayo, yung utang natin pareho pa rin. So, it's more rational than being emotional. So, having said that, hindi naman kailangan napakatalino mo, maging accountant ka o rocket scientist ka para ikaw maayos sa iyong kaperahan. Yung binanggit mong unang salita, Julius, yung how to be successful. Yes. Dito sa mundo, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang ang Pilipino, yung success laging ine-equate or sinusukat kapag sa laki ng pera mo, laki ng bahay mo, ari-arian mo. Baka siguro mas maganda palitan how to be happy with your finances. Kasi alam naman natin maraming akala natin matatagumpay, may pera, maraming ari-arian, pero malungkot sila. Kaya para sa akin lang, how to be really happy with your finances. Yung finances, kadikit niyan, kailangan mong kumita. Tulad ng sinabi ni Zen, kumita sa pamamagitan ng maging maayos na empleyado or merong pinapatakbo na negosyo. Parehong pwede kang maging successful pero malungkot, pareho kang pwedeng maging hindi marami yung kaperahan, pero ikaw ay masayang empleyado o masayang entrepreneur o negosyante. So, plain and simple, kailangan kontrolin, nasa control natin pag ang mga usapin tungkol sa kaperahan. Madalas kasi, bukang bibig, hindi na ako makaipon ng taas ng presyo ng bilihin. Hindi na ako makapagpundar dahil hindi ko na maliit ang aking sweldo. Hindi ako makumpisa ng negosyo dahil wala akong kapital. Lahat, pinapasa natin ang pinapasa as if hindi natin kontrolado. Ang pinakakontrolado natin, sa totoo lang, sa maraming usapin tungkol sa kaperahan, yung paggastos. Yung kita natin, hindi naman natin makontrol yun Miski na empleyado tayo, pag nagsara yung kumpanya, wala na tayong pagkakakitaan. Ang negosyo, hindi natin alam kung merong parokyano na papasok. So, yung kita, hindi natin kontrolado. Yung ating pinaglalagakan, kung tayo empleyado, naglalagak tayo sa stock market, mutual funds, o kung saan man, kung anong performance nila, hindi rin natin kontrolado. Ang kontrolado natin kung tayo mag-iipon at tayo gagastos ng tama. Tayo po ang nagdikta ng klase at halaga ng ating pamumuhay. Wala sa paaralan, miski na sa pamilya, sa simbahan na nagsabi, ikaw Julius, 32 years old, may pamilya, ito dapat ang lifestyle mo. Hindi ka tataas, hindi ka bababa. Walang nagdikta sa atin nun. Tayo
ang namili nun. Yung mula Home Along the Riles hanggang taga Ayala Alabang o kung saan. Sila ang namili nun. Sila ang gumawa ng kanilang destiny, sabi nga nila, sa ating kaperahan. Okay. Kasi ang tanong ng mga tao parang, yayaman ba ako kung ako'y empleyado forever? Kasi marami yan magpapayo. Hindi ka yayaman dyan. Mag-invest ka. Magnegosyo ka. O, paano po sisimulan yung kahit na anong yan? At paano mo alamin kung anong tama sa'yo? Dahil bago pa ang yung 2019, marami ang siguro ramdam na ramdam nila kasi sumweldo sila ng December 15. Binigay na rin yung katapusan ng Disyembre na sweldo. Kaya ang hirap na hirap tawirin yung December 15. True. At kaliwat kanan yung gastusin ng December 15 hanggang siguro hanggang nung January 2, January 3. Talagang walang-wala na or even hanggang January 1 lang, no? Kaya marami nagpapasalamat doon sa ibang banda na buti na lang walang paputok ngayon dahil dati nagsusunog pa tayo ng pera pagpasok ng bagong taon. Sa Tuesday pa actually ang sweldo Sa Tuesday pa. So, biro nyo, nung December. Ayan dalawang weekend ang dumaan, no? Na hirap ang I think ilan ba ang salaried or employed na Pilipino? I think nasa 30 to 40 million. Imagine 30% ng populasyon gipit na gipit ngayon, sila yung swelduhan gipit na gipit, huling sumweldo December 15 pa. So, doon sa tanong, paano ba uumpisahan na maganda naman yung pasok ng taon, miski na ganito ang ating sitwasyon? Huwag na ho kayong gumawa ng napakaraming New Year's resolution. Di ba? Pag bagong taon, ganyan, may New Year's resolution sa pera, sa kalusugan, sa relasyon, ang daming babaguhin at ang bibigat. Marami kaming nabigyan ng giya doon sa organisasyon na kasama ko, Colayco Foundation. Yung pagdating ng Marso, merong malaking pagbabago sa buhay nila dahil may inumpisahan sila nung pagpasok ng taon. Yan yung tawag namin sa Ingles, they started following their money. Ano yung following their money? Sa araw-araw na sila ay naglabas ng pera, hindi pa natin tinuturuan mag-ipon, mag-invest. Isulat nyo po araw-araw. Sa isang araw, 4, 5, 6 na beses kayong naglabas ng pera at merong binayaran, binili sa inyong perang nilabas, ilista nyo kung ano yung pinaggagastusan nyo ng pera. Wag muna kayo magtitipid. Wag muna kayo magiging conscious. Hindi mo na ako bibili ng sigarilyo, hindi mo na ako bibili ng soft drink. Or nakakatamad naman, isusulat ko pa. Hindi mo na ako bibili ngayon. Or worse, hindi ko isusulat pero ginastos ko. In 100 days, 1/3 of the year, mababago nyo ang buhay nyo because sa araw-araw na sinusulat nyo, ngayon naman sa cellphone marami ng pamamaraan, libreng app pa sa notes. Araw-araw na nililista nyo, 3, 4, 5 sa aming pag-aaral, 4 to 6 times in a day naglalabas ang tao ng pera. Pag nagko-commute, mas marami. Kasi mas marami kang dinadaanan. Kung di sasakyan ka, mas kaunti. Pero pag minsan umaabot ng 4 dahil nagbayad ka ng toll, nagbayad ka ng parking, yung kinain mo ng lunch, tsaka yung minerienda mo, tapos umuwi ka na. 4 to 6, yung iba 8 to 10 pa. In a day, naglalabas ng pera. Maliliit. Mula sa lower than 20 pesos, up to 500 pesos. 4 to 6 times naglalabas ng pera. Sa bawat linggo, sa araw-araw, pag bago makinig ng magandang morning, Saturday o Sunday, tingnan nyo yung listahan nyo. Listahan nyo every week. I-label. Paano po ba sa Tagalog ang i-label? Markahan. I-label na doon sa 3 klaseng gastusin. May 3 klaseng gastusin. Must have, better to have, like to have. Yan. Yung must have, yung talagang kailangan mong gastusin. Baka may prescribed na gamot sa inyo. Yung binili mong bigas, etc. Yung better to have, kailangan mo pa rin gastusan, pero mas pinili mo yung mas mahal. Dahil kailangan o gusto mong mas mabilis, mas masarap, mas malaki, mas maliit, kung ano man yung mas na gusto mo. So, maaaring bumili ka pa rin ng bigas. Pero binili mo na yung mga fancy rice, yung mga, di ba? Maaaring bumili ka lang ng dinorado.
Yun yung must-have mo. Nakasanayan mo na must-have. Or maaaring nagko-commute ka, nagje-jeep ka lang, nag-LRT. Yun ang must-have mo. Merong isang araw na ikaw TNBS. Isa na lang pala siya ngayon. Isa na lang, pwede na. Pwede nang banggitin. Nag-grab ka. Dahil tanghali ka nagising. Better to have yun. Okay? Better to have. Like to have, yan yung kahit anong gastos, kahit hindi mo gastusan, hindi ka naman mamimiligro, hindi ka naman mamamatay, hindi ka put in danger, no? So, yun yung tatlong klaseng gastusin. Araw-araw nililista ang gastusin, every week nile-label. Sa isang buwan, 30 days, ikaw na mismo ang sasampal sa sarili mo na makikita mo, ba sobra ang puro like to have to di ba? By the way, nakalimutan kong banggitin. Sa paglista, ano ang ginastusan, magkano ang ginastusan, kailan ginastusan, at yung mas importanteng detalye, bakit ginastusan. Bakit? Oo. Wag lalagay na lunch, bumili ng ulam, kung ano man yung binilihan, sabihin nyo kung bakit. Kasi makakalimutan na natin yun. Again, yung numero... Pero diba ano yun? Parang basic na yun. Di ba? Pagtanghalian, good. tayo sa fast food. Very good. Wala na Malapit. justification nyo. Kakain ako . Yes. Yan ang nadaanan. Ito pa, iaano ko pa. 12 o'clock. Gumastos. Bakit? Lunchtime. Kung talagang susuriin mo yon, gutom ka ba nung 12 o'clock? Hindi, lunchtime na Teka, gutom ka ba? Kasi kung nakita mo rin doon sa listahan mo, nag-almusal ka ng 10:30. Masyado ka naman masiba na every hour na lang kumakain ka. Ngayon nga, nauso na yung mga diet na, I forgot the name, but kakain ka 2 beses lang Ayun, yung ginagawa namin ngayon. Yun, 2 beses. Intermittent fasting. Yan, ginagawa ko yan ngayon. Tana naman hindi ako nagda-diet. Kaya lumalayo ako sa mga ganyan. Dapat maliwanag. Specific yung bakit. Nagkakaiba lang tayo lahat sa ating your why and my why and your why. Ang pinagkaiba lang natin sa ibang nilalang na ginawa ng Diyos, hindi sila nag-iisip ng bakit. Tayo lang ang pwede makaisip ng bakit. Ang aso kakahul siya dahil... kasi sa atin, parang kakain ka dahil yun yung nakagawian. Nakagawian. Lunch na kumakain na lahat. Kakain din ako. Bakit nagkaroon ng konsepto ng diet? So, ibig nyo sabihin, lahat ng gastusin nyo mula sa paglabas ng pamasahe, isusulat mo lahat yan? Isulat nyo po yan. Talaga? Linggo-linggo. Gusto kong gawin yan. Linggo-linggo, i-label nyo po ng, ito ba, must have. Of course, lubos na katapatan ng kailangan mong maging tapat sa sarili. Baka mamaya yan, may nakikinig sa atin, mag-asawa, bago sila magsimba, o bago kung saan man, yan gawin na natin yan baka nakikinig silang ngayon. Katulad ng sinabi mo, Ma'am Zen, gusto kong subukan yan Baka mamaya may nakikinig sa atin ngayon, gawin natin yan Gagawin nyo lang kapag kasama nyo yung esposo nyo, yung katuwang nyo sa buhay. Tapos mag-a-agree pa kayo, o sige, tayong dalawa tapos magpakitaan tayo. Yan may editing. May editing, yes. So, gawin nyo lang po to pag talagang desidido kayong gagawin nyo sa loob ng 100 araw. 1/3 of the year, and it will affect your life for the rest of your life. So, linggo-linggo nile-label mo. Every month, ina-assess nyo. Lalo na kung may asawa kayo. Kung may mga anak kayo, ang mga anak ini-involve din sa usapin sa pera. Not to pressure them, hindi yung laging bukang bibig ng Pilipinong pamilya, di ba? Ang mahal-mahal ng presyo ng bilihin. Ang pera hindi pinupulot. Mag-aral ka mabuti. Baon mo, kainin mo. Di ba? Alisin natin, tanggalin natin yung emotion. Walang emotion doon sa pera. So, every month you assess. Pag mas marami ang like to have, alam mo na kagad, yun ang unang yung atakihin. Siyempre, sinunod mo yung better to have. Tapos pinapangutang nyo ang must have. Di ba, hindi na kailangan ng libro, seminar, must have, pinapangutang natin. So, mali ang pag-prioritize ng ating paggastos. Yung una mong tanong, magkano ba dapat ang naitatabi? Sabi ng mga nasa libro, 20% daw ng sinusweldo. Kaya nga, yung mga ina-advise namin naghahanap ng trabaho, huwag kang masilaw doon sa inalok sa'yo na pera. Dapat ang mga naghahanap ng trabaho, gaano kalaki ang maiipon ko sa sweldong inaalok. So, miski na inalok ka ng minimum wage,
at kaya mo mag-ipon ng 5,000, daig mo pa yung sumasweldo ng 100,000 na hindi makaipon, 2,500 a week lang ang naiipon. Daig mo pa yon. Hindi siya sa laki ng sweldo o kinikita, sa laki siya ng naitatabi.